sound. G103.9 Gold Radio, let the rhythm flow. Sa impormasyon, no gaksyon, bulawanan. News, hits, and stories, keeping you in the know. G103.9 Gold Radio, come on, let's go. Listen, groove, dance along. Feel the golden vibe from trending songs to stories that describe interviews, contests, giveaways for all on G103.9 Gold Radio. We answer the call, Cagayan de Oro. We bring it straight to you. Music, info, fun, every day something new. Golden beats, golden news, golden stories too. From morning coffee to evening groove with you. Sing along, dance along, let the rhythm play. G103.9 Gold Radio, we brighten up your day. Every voice, every tune, every update on the way. Sa impormasyon, no gaksyon, bulawanan. G103.9 Gold Radio, hits that make you sway. Sa impormasyon, no gaksyon, bulawanan. News to music, entertainment non-stop. G103.9 Gold Radio, let's groove and pop. Dance, laugh, sing, feel the golden tune. Morning vibes, afternoon, under the moon. From the heart of Cagayanan, we bring you all stories, songs, and info that never fall with every beat. With every song we play, G103.9 Gold Radio brightens up your day. G103.9 Gold Radio, rhythm in your soul. Sa impormasyon, no gaksyon, bulawanan, let it roll. News, music, and fun, we keep the city alive. G103.9 Gold Radio, where golden vibes thrive. Gold Radio, golden beats for all. Cagayan de Oro Station, answering the call. Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras 8 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingsugan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, kumusta maing hapon o kalma-kalma ta karon kay murag na iguta sa sipon, murag ganino buntag rin no. Kunya dayon ni samot kay muinit, mo bugnaw sa muning ako na feel nga mura o gabagaba na siguro ni kay niya naman ta sa 2026 o kadtong mga nawit ka na to sa 2025 lipay gikay sila nga kana gaba nanugor ba lain sa ko'y paminaw no. Ang Ginoo may magbuutanan ha. Oo, di na to inunta nga mga tawhanon maguna nga mga inunta mga panglantaw lang o mahimo man nato atong limtan pero ang tanan no nga surti sa kapalaran pagbuot gid sa taas. Okay, karong hapon ni atas sa programa nga Nuda Biritas, maayong hapon kaninyo. Ining hapuna tingtimo, ting snack sa pagkakaron. May imagine ako diha sa daplin-daplin na maglugag saging, na maglungag kamuting kahoy, na ilutya, nagalaway na hinong ko. Kunya dayon na magado dayon sa ginamos nga sinilian na tamatis. Lami gikain na nga excuse me nga na mga klase nga mga pagkaong pinubre pero kusgan ang efekto niya na. So kaninyo, may hapon kaninyo po, no, dapiton ta kamo sa pagpaminaw sa programang Nuda Biritas.
Ang programang Nuda Veritas magadapit kaninyo og modawat pud me sa mga pautana nga may kalabutan sa pangitabo nga legal, no, dinhi sa nasod sa Pilipinas. Og panikamutan namo nga matubag, magsaba lang pud me og dili na nato matubag, ha? Okay. Ang sa Facebook modawat ta sa mga pautana diri sa Facebook, unya dayon modawat po ta sa pangutana pinaagi sa 0917-704-3210. Akong balikon ha, 0917-704-3210. Munawat ta or naatay YouTube channel ni o ma-open, mabuksan na to ang atong YouTube ni sa Nuda Veritas. Pidagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Ako balikon ha, Nuda Veritas CDO. So pag type nimo na ipindot lang nimo, magawas na dayon ang tanang gipang post ni GC James deha sa YouTube aron mapilian ninyo unsay mga topic nga gusto nyo madungog. Ang estilo sa ato ang pagtubag sa mga pautana, diskusyon, no, deliberative, aron nga kining masabtan og mayo kay dili mayo na pata sa radyo maglisod ka mo og review, diferensya sa newspaper. Kay kung di nyo masabtan, permirong basa ninyo sa newspaper, pwede mang balik-balik ko nimo. Kay naa pa man to newspaper, di man to malagpot. Pero dinhe, pag-broadcast na to, no? Pag-broadcast na to, di na dahin to ninyo ma-review. Diba? So, aron nga masabtan ninyo, wa na review, muna nga among estilo sa pagtubag, pinataas yun para pagpasabot sa makausapa sa ato mga tigpaminaw. Alright. Sige, dito maglangan. Unahon na to ang gapangabot nga mga pangutana gikan sa atong mga tigpaminaw. Niay pangutana gikan ni Melbourne Aturo Dumagpi, Nuda Veritas. Sir Frank, hello po. Yes po. Oo. Naalang ko'y pangutana. Karon po kay naka-hybrid setup mi sa trabaho. Buntis po ko. Diyon. Saan ba? Kining babae ni nga akong gibasa nga kuan sa Melbourne. Oo. Niya, buntis po ako. Buntis po ko. Sakto ba na? Buntis po ko. Og na ako'y pre-term labor. O gi-advise ko sa akong doktor nga mag-fall WFH. I-full kajut di mao ni ako nabasa. Ito pang listaas. Kanang WFH is Oh. work from home. Sana? Work from home. Work from home. Abi na ko ani Monday, Wednesday, Thursday. Okay, kajut lang ha. Alright. Buntis po ko. Sura ni Binisaya magbasag Tagalog, no? Oo. Og na ako'y preterm labor. Og gi-advise ko sa akong doktor nga mag-fall WFH ko. Work from home lagi ko, no? Pero gi-decline ni sa akong manager o giingnan ko nga mag-leave of absence na lang daw ko. Alright? Kaya raman ako mo take og calls. Dili lang gayud ko pwede mo biyahe. Sakto ba ni nga ano na sila nga term, no? O luwa na sab, kining luwa katong na-mention ako kaganina, absence, leave of absence, no? Diyot, asan ako? Sakto ba nga i-leave of absence na lang ko bisan kaya raman unta nila nga i-work from home ko, labi na nga hybrid man among setup. Ma'am, kining karon pa ko kibaw nga ang MOD ay nga kuan Melbourne, kining ikaw babae ka, dugay na kung basa-basa sa imong mga pangutana nga kung anticipation mo nga lalaki ka, no, assuming nga babae ka, no. Ma'am, kining pangutana nimo is and must be addressed
ngadto mismo sa management sa imong kompanya, no? Kay kung panalitan ingon ko nga ang pinaka-convenient para nimo mo ay angayan nga imo ka nang sundon, no? Panalitan work from home or mag-leave of absence ba, whichever is advantageous sa ibuha. Pero ang maayo nini mo sangit ka gyud, mananghid ka, magkaigistorya ka og maayo sa imong HR aron nga ma-advisean ka og unsay angay nimong pagabuhaton. Kaya ang ako mauni kung unsay labing gaan para kanimo nga dili ka hasol diha ka. Diha ka. Pero malisod man kayo kung magbuot-buot ta, unya walay sanction or authority gikan mismo sa management. Kay basin unya og isipon ka na sa management nga gabuot-buot ka, nga decide ka og imo, basin og ma-negative ka na nga puntos sa imuhang pagka-empleyado diha mismo sa opisina or sa kumpanya. So akong sublion, kana nga concern para kanako, kung unsay conveniente para kanimo, unsay pinakagaan para kanimo nga di ka mapurisyo, diha ka. Pero subject for prior consent or approval sa management mismo. Ingon na lang, no? Mag-coordinate lang aron nindot ang imong record, magpabilin nga nindot ang imong record isip usa ka empleyado sa mong opisina. Ay lisod kayo nga magbuot-buot ta, no? Nga magapalitan karon. Work from home ka. Unya matingala ang HR. Nga asa na ba to sa Cordapia? Nanalugar, no? Maingon dayon ang iyang ang office mate niya nga naaman ma'am nga nag-work from home lang siya. May na lugar ang management, ang HR. So lain kay paminaw nga magbuot-buot ta, no? Kinahanglan nga ato i-channel og mananghid ta og tarong sa labing dako diha mismo sa opisina para nga atong record isip usa ka empleyado magpabili nga mayo. Okay? Sige, mo lang na akong isulti na ko ni mo diha Melbourne. Pasagdi nga naglibog ko kay babae man imong mga pautana ni presentation nimo sa imong pautana binabayi man. Oo. Sige, Tristan Wyatt Vigulay, may hapon Sir Frank, may hapon sa Mr. Tristan Wyatt Vigulay. Rodney Rakenrula, Nuda Beritas, Happy New Year Sir Frank. Question: unsa man kung dili mo sustento ang ama sa bata pero wa siya'y trabaho, unsa ba ang angayng buhaton? Mo sustento gid siya, iya ka ng obligasyon, no? Iya ka ng obligasyon ang pagsustento. Daghan makaayo ingon na nga walay trabaho pero wala lugar maputol ang iyahang kapangakuhan isip o sa kaabahan ngadto sa kabata. Mangita gani siya og pagi. Abi nimo ako nakita nga anang mga driver sa sikad sa tiaw-tiaw nga pagasulti, sabi nimo sir, pulis ra ba day tinagurag asawa? Kami pod. Naku, makaya din nimo. Siya na agad sir kay kada adlaw siya nga lupig manamo ng suldado sa opisina sa kumpanya. Kay makasweldo lang na sila, makakita na sila kwarta, kinsina. Kami kada adlaw naa. Una na correct sab ni, no? Busa ikaw lugar, nakauyab ka lugar ang lain na sab. Siya, naasab sir, na lugar ma. Tagidyo na nga matang sa trabaho, pero maka-afford mo lagi. Ikaw, ako sugyot na ko diha ni mo nga, kuan kining, unsa niya kining, kugi ka lang yun. Ayaw pa hinunti nga tungod kay wa kay trabaho, wa kay ikusustente. Otherwise, mapurisyo ang lugar na kay tulubagong kriminal. Sa 90 to 62, imo man ka ng obligasyon. Mahimo nga economic abuse, psychological abuse, o depart sa mao nga bata o sa inahansab. So mangita kag pagi para nga mahimo kang responsable na tao. Kaya kanag-ingon nga mailang mga anak, o niya dili mangita o kapanginabuyan, tinunto na kayo na. Tinunto na na.
So kayo lang yun, ang ako ay pagpakahula sa paglaom. Daghan kayo karon nga mga opportunity para kaninyo kung magkugi lang. Oh. One example, kanang vendor, kanang namaligya dia sa kilid-kilid. Magpalit na sila duha ka putos nga kindi, naaday mga pinutos nga mani, etc. Ibutan din as daplin diha mismo sa kanang unsa ni sa asiras ingon pa nila. Malabyan sa tao, mahalinan sila. At least na kay income bisa gamay. Diba? Kana, initiative na kana, kung tinuray man nga lunod patay, may gihinona ni mong kapangakuhan sa kinabuhi nga pinagi sa pagbuhi po sa imong kagulingong anak. Just to review, no? Unsaon man kung dili mo sustento ang ama sa bata, pero wa sa trabaho, unsa bang angay nga buhaton. Mao na to. Magkadipot-dipot na gyud ta, isumbong. Pero mao lagi apon, isumbong na to. Unsa may sustento? May unsa, wa lagi ko'y trabaho, sir. Di ba? Sa sunod, ma'am, ikaw makainan sa bata, ayaw na ipa-jerjer na. Sa wa man na hinungdan nga kuan ba nga ng uyab urbana. Ayaw, maganda o dugang-dugal na nagproblema. Dugang-dugal na nagproblema. Sige. Buraska Bataa, Noda Veritas. Hi Sir Frank, New Year na kayo, tinuod yun na, New Year. Unya, kung ilaban na ba nimo ang kaso, dili na baka pwede mahatagan og probisyon. Kung sa ibot ipasabot nimo sa laban, oo. Kanang laban murag suklan lugar nimo. O, kung ilaban na ba nimo ang kaso, dili na ba ka pwede mahatagan og probisyon. Kung ang naa sa kununa nga bot ipasabot sa laban, mag-apilar ka, no? Naa ni desisyon gikan mismo sa korte. Unya, nagtinguha ka nga mag-apilar sa ibong kaso kay wa ka malipay sa mong desisyon. At the same time, gusto ka mag-enjoy sa provision. Dili na nimo na ma-enjoy ang provision. Dili na. Ano man, kay gi-waive na nimo, kay naglaban ka man, nag-file ka man o apilar sa kaso ngadto sa hukmanan. Ang pag-apilar, mag-apply lang kung ikaw, pag pakanaog sa gikan mismo sa korte, dungo ka lang diha nga dungo, unya day gipangutana ka sa uwis o mag-apilar ka ba, no? O pag-ingon nimo nga dili kay mag-apply kog provision, kana mo insakto. Pero kung panalitan maingon nga mag-apilar ka, unya at the same time mag-apply kag provision, dili na nimo siya ma-enjoy. Kay according to the law, kung mag-apilar ka sa desisyon gipakanaog gikan mismo sa korte, pakasamahon ka na nga waiver ka na sa imuha, surrender ka na sa imuha, nga dili ka na interesado sa pag-apply o provision. Ang provision maayo kayo. Kay murag wa may nitabo nimo. Ang imong pagabuhaton, mag-report ka lang sa Parole and Provision Office. Kada bulan magpirma ka lang dito nga ambot ipasabot nga present ko present. No, sunod buwan report ka na sa dito. Mura na ibugtong paagi nga ma-monitor ka og asa ka ba og matinumanon ka ba sa mga kondisyones nga gipangayo mismo sa korte. So, kung ako'y papilion, provision ko. Ayaw ng pag-apilar. Ang pag-apilar, okay malagyapon. Kaya mo ba ng kabubuton. Pero kasagaran, moingon ko kasagaran. Ha? Na ako'y daghan na kayong mga ibawan ako nga mga kaso. Nga, mag-apilar nga ni sila dito sa taas-taas nga hukmanan. I-affirm ang decision sa lower court. Masugot ka ba? Nga imbis nga makagawas ka pinagi sa provision, napriso ka na hinoon. Kaya i-affirm ang decision sa lower court. Ayaw hagina pag huna-una og maayo. Okay, sige. Salamat kayo ha. Thank you.
ilaban mo siguro ang buti mo ipasabot Mr. Burasca, no, ilaban bini mag-apilar ka, no. Sige, thank you. Alright, dirita sa lain nga apautan na sa 0917-704-3210. Sir Frank, good afternoon. Mangutana ko kabahin sa POA, Power of Attorney, open and close parenthesis. Aduna by expiration ang power, alagi, ang power of attorney ug unsay requirement. Salamat sa advice. Mercy of Manulo. Mura ni siya og maisip nga co-terminus. Mane panalitan ha. Naka na SPA. No. Ini SPA, specific special power of attorney. Okay? So, kung matibawas na ang mission diha mismo sa special power of attorney, panlitan, ikaw mo'y gisugo pagpabaligya sa yuta, ikaw mo'y gipakubra sa halin, yun na, o i-turnover panalitan ng halin, dito sa tag-iya, sa tag-iya sa yuta, kay kabaligya. Kung matuman ni mo na, isip usa ka attorney in fact, kung matuman ni mo na nga sugo, wala na dayon, expired na kanahuman naman. Unsa pa may mong buhaton? Nya klaro man special power of attorney. Special. Meaning kana ra gyud, di ka na pwede maghunon og paglain diha. Diferensya sa general power of attorney. Kaya ang general power of attorney daga sugo. Manang general. O, din sa special usa lang. Dili pwedeng daghanon kay special man lang. Ang abogado nga mag-prepare sa mao nga document, very specific, aware sila nini from the very beginning. So, pag-accomplish na sa imong mission, ipso facto, mawala na dayon ang gahom sa power of attorney or special power of attorney. Doon na expiration. Ang expiration, kung accomplish, matibawas na, nahuman na ang iyang misyon sa pagka-special power of attorney, human. So, di na siya kutob. Listen mo sa kayo nga mai-provide na to dito sa other paragraph sa special power of attorney nga kining special power of attorney valid lang gyapon ni mga 5 years gikan karon. Nya mao na nahuman na ang imo nga listen mo kayo inconsistent. Diba? Contrary to public morals. Okay? Nalasige. I hope nasabtan nimo to, sir, ma'am. Taga-kuan Mercy of Manulo. Sige, thank you. Okay. Atong contact number dere 0917-704-3210. Okay ha? Balik ta dere sa Facebook kay basig dunay lain nga gapangutan na before mo tuta sa lain ha. Sige, kadyot. Kaya basin og naay na seluan ako. Alright. Wa na ko'y na seluan dirita sa lain pangutana. Asa naman to, nira? Ang mga pangutana. Nitong miaging adlaw, Merkulis, no? Merkulis, nakasulti ko din o unsa ang special power, no, dili special power. Kato na mention na to kaganina. Ang chain of command. Oo. Ang chain of command is very familiar sa mga adik. Oo. Ang chain of command, dili lang sa mga adik, kundi nga tupod sa mga law enforcement unit. Ilabi na sa mga tinugyanan sa drugs, no? Kaning sa PDEA, no? Most likely PDEA magyod o drugs enforcement unit sa mga local police. All right. Familiar kay kini nga trabaho o delikado sab ni sa susamang bahin, dili ni ang kakumpiyansahan. In a nutshell, ang but ipasabot sa chain of custody, may kalabutan kini sa recording.
pag-photograph sa tanang mga ebidensya nga nakuha human sa nahitabo nga buy-bust operation. Now, matingala siguro mo nga pagdakop sa mga suspetsado, nakuhaan og mga linikit, no? Mga putos-putos diha. Pag human na nagdakop, diha gyud within the crime scene, dito ihikyat ang tanang mga ebidensya. Sa una, nag-effect ni 2013 January. No, excuse me. Ang chain of custody bag-o pa ni, no? Lain ang naasa ko no na kining ang katuyuan ini, no, ang katuyuan ini ngano nga paghuman sa pagrekisa, pag-buy-bust operation, diha ra pod sa crime scene ihikyat ang mga ebidensya. Nakita bitan ninyo nga ug dunay lamisang gamay, ibutan sa lamisang mga ebidensya. Kung walay lugar dito sa simod sa sakyanan, kita ba na ninyo? I hope na latawan ninyo na and it is part of the chain of custody. Wala na kaniadto. Gibag-ula na. Alright. Primero, mangutana mo, unsa may tuyo sa chain of custody. Daghang kay mga kaso niabot dito sa Supreme Court nga-dismiss ang kaso for failure to observe the guidelines in the chain of custody. So, stricto kayo. Stricto kayo. So, pagdakop ni mo diha na ang suspect, okay, na ang tanang mga ebidensya naladlad, nakita po sa mao nga suspect, mao ng mga ebidensya, ha? Huwag dili basta-basta. Kay mangibitar ka man o usa ka elected official nga mo mag-witness. Mag-imbitar ka o taga Department of Justice. Labaw sa tanan, mag-imbitar kag representante sa media. Sila ang mahimong saksi sa paghikyat sa mga ebidensya, and that shall be form part of the chain of custody. Alright. Nganong kuyaw magin eh. Ug daghan kayo mga kaso nga niabot sa Supreme Court. Pag-abot dito sa Supreme Court, nag-ingon ang Supreme Court ang rule sa chain of custody. Ang requirements sa chain of custody wa masunod. Henceforth, ang mao nga kaso dismiss. Kita na ninyo. Stricto kayo. Ngano man yun? O kung sa may naad dito, nga ingon na naka-stricto, bisag upo sa sigarilyo, ug mao nay na kuha kikan sa posisyon sa mao nga drug poser, i-appeal. Na ipanyo nga gisid diha, i-appeal. Samot na kon shabu. Later, i-appeal. O kung sa pang mga paraparnilya diha, i-appeal. Recorded yun na. Naapay picture. Without this, delikado ang kaso ni mo ba-dismiss. Ingon na naka-istrikto ang chain of custody. Alright. Ang observance sa chain of custody, nakuha na ni mo mga ebidensya, shall be the same. Until such time nga mato na dito sa kanang forensic laboratory. Dili but ipasabot nga ang shabu 5 ka buok, 5 ka sachet dito sa paghikyat sa chain of custody dito sa nahitabo nga buy-bust operation. Unya pag-abot nimo dito sa forensic laboratory kay examino na usa na lang ka sachet. O di na mahimo. Kay na ay photograph, na ay proper recording, na ay mga witnesses. Di ba? So, konsipyat kita, niya na, dismiss ang kaso. So, ingon na naka-stricto. Now, why is it that the rule says that these are the requirements nga stricto gyud kayo? Na litrato, proper recording, na ay mga saksi, barangay kapitan or any elected
government official, na ay taga Department of Justice, na ay taga media. Nya kinira ba sila? Jut lang ha. Kinira ba sila? Mo'y mutabang sa pag-prosecute. Sila ang mahimong saksi. So ikaw palitan, tinugyan ka sa media, mubarog ka yun, saksi ka. Kaya nga naman, kaya kung dili ka na mutungha sa succeeding nga kini nga hearing, ay, maingon na dahil tuban, nabayran. Kaya wa magpakita. Idota na kaya itong dungog. In fact, doon ay, murag si Congressman Rufus, doon ay, kung ako masayo pa, doon sa ipinding bill, nakafile diha mismo sa House, na tangtango na ang participation sa media diha mismo sa investigation hearing sa korte. Pero nga kuan ba to burdensome on the part of the media. Nga naman na mga panahon nga di sila makatambong on time. Kay busy man ang mga tinugyanan sa media. They have their own deadline nga ma-accomplish ang ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. At the same time, na ay subpoint na o na ay sumon nga nagaingon nga ari-diri. Kay kamura ba ang mga saksi? I hope ma-prosper ka ng plano ni Koan, ni Congressman Rufus, kadyot lang ha. So, at least, no? At least masabtan ninyo. So, ingon na naka-istrikto. Masipyat man panalitan. Mao po na ang gabantayan sa mga akusado. O, kinisipyat, kinigamay. Dismiss, gini. Inana man na. Mo nang istrikto kayo sila, kadyot lang ha. Arnold Pisanya Castillo, good PM, Sir Frank, Noda Veritas, na ako'y pangutana. Pwede ba mabaligya ang share sa yuta sa usa ka heredero sa lain namo nga paryente? Sa akong nasabtan kay need sa ako nasabtan kay need pa bahin-bahinon ang property kay ang nakapangalan sa titulo kay heirs of, so need pa mag-extrajudicial settlement. Hope magihan ko ani. Duha ka butang. Primero, kung ang buyer is agreeable nga magpalit siya sa yuta gikan nimo or sa kinsaman. Meaning, suhito siya, amigo niya ang ga-offer. Kung suhito siya, kung amigo niya ang ga-offer, meaning, sumusunod gini. Di ba? Kay suod ka man, amigo man nimo. So, kung sumusunod, na ay gatawgon sa balaod nga bahin, mandatory, legitimate ang tawag niya na. Diha mismo sa kinatibuk ang property nga ipanagiya sa mga ginikanan. That's one. Meaning, pwede nga mabaligya. Pwede mabaligya. Ang iya lang na share. Ang problema is to identify asa dapit. Pero kung mayon ang buyer nga, ay, bisag asa. O sa man, kinanglanaw magkanimong kwarta, bisag asa. Kay, pila ba na kay square meters? Computed. Kana, sige, tagpila man mo, tag 500 square meters. Bisag asa din dapita, basta makakuha tag 500 square meters, okay ko. So, valid. Sinabot na sila doon. Number 2, mas maayo gyud nga naay extrajudicial settlement. Kaya dito, ma-define na nimo ang boundary sa imong bahin. Pag ingon og 500 square meters, matumbok dayo na to nga diha mo nang ako baligyan ako. So katusang buyer nga interesado, okay, mao din na palito nako. So, diha sa extrajudicial settlement. Taas-taas ang proseso. Number 1, maghimo ka pa og extrajudicial settlement.
Okay, i-publish pa nimo na sa local nga newspaper na ay mga bayad-bayad. Di man na mawala niya ang kahago sa abogado. Niya magbayad ta sa estate tax. So kung mahuman nagsukod by subdividing the lots sa private na to nga surveyor, sila naman na part of the contract, sila na yung mag-process na dito sa Land Management Bureau sa DENR para nga official na gayon ang pagtipak-tipak. Okay, sila may gitugyanan. So, ma-identify na nimo ang 500 square meters. Di ba? Siya, kini. Ay, okay, palito na ko. So, basta, wala na ibabag ang mga, basta kay, ang buti pasabot niya na mao nga, sa sinukdanay, doon ay tendency nga, samtang di pa mahalin ang yuta, ma-process nimo ang yuta, mabalhin ang titulo, magpabuhat ka og bag-ong titulo, ngadto na sa tagsa-tagsa ka mga manununod. Litang karon, ang manununod, Pedro. So, ang bag-ong titulo nga naglangkob sa 500 square meters, nakapangalan na ni Pedro. Na magkakuman na tagtaas-taas nga presyo, maingon na nahinta ang seller nga, bag-o pa ni na-restore pare. No, tanawa pare, akong bahin, no? Dako akong pagbaligya. Kaya nagastuhan ba ako nini? Di ba? So, whichever is convenient para ninyo. Naiuban magdali-dali, o niya dahil ilasab kayo. Pero, covered with document. Ilabi na kining wa pa masukod nga luna sa yuta. Depende na sa kursunada nga mopalit. Kaya man may tabo siya bahin. Kay manununod man siya. So confident ang buyer. Duhara na kapag ma-proseso na dayon ang maong pagdispatchar sa yuta. So okay, kanto kang Sir Arturo Pisania Castelio dihang dapita sa kuan ining ipunan no sa ipunan. Let me know kung doon na mo ipangutana sa kuan sa chain of custody, requirements sa chain of custody. Grabe bitaw nini ang korte stricto gagayo. Sipyat gamay mo bitaw na nga sa lower court convicted. Ang mga adik. Pero ang abogado sa akusado, Selby, kadudag yun, na sila'y prueba na madaginot nilang rason para nga ma-reverse ang decision because of the violation sa custody rules or sa custody o chain of custody. Uban na successful. Dagang kaso niabot na sa Supreme Court. Adot lang ha. To provide more context, na ay property nga gibilin sa akong lolo. Then ang akong auntie, gusto niya ibaligya ang iyang share. Mo-insist man siya nga pwede daw niya ibaligya. Di ba need pa man na masitol or mabahin ang estate before niya ibaligya iyang share. Unsa man ang risk if ibaligya niya tapos naay mo palit. Wala man sir basta iyahalang. O niya musugot ang buyer nga bisa ka sa nga parte sa yuta sugot siya. Kaya na may uban god nga manununod siya nga ako dinhi ko at bang sa simbahan. O magtukod di kog balay dinhi dool sa simbahan so dinhi ko. Na kana dili na matuman kon wala insakto nga judicial or extrajudicial settlement. Kaya dito sa non-extrajudicial, hanap-hanap pa, no? Although, naa kay katungod sa pagsunod kay entitled ka man, heredero ka man, pero lalisunon pa o asang dapita. Now, magagad ka na sa buyer. Kung ang buyer maingon nga, ay,
sa kasa din dapita. Basta kasigurado ko na kay bahin. Okay. Ang ako nga maghimo mo affidavit or undertaking nagakasinabot mo mga igsoon, no? Laruhon ninyo dito nga regardless og asa nabutang iyang lugay ang silbi iyang share ug asa mapahilo na asa mabutang iyang kinagdawaton. Kay ihagad naman niya. Og baligya ang maong luna sa yuta. Basta mo ito nga sabot. Ang ako lang, mao nga, huwag mo sa pangununa, okay lang, uwa pa mahalin. Proceed to extrajudicial settlement. Diha sa extrajudicial settlement, kailangan sabot-sabot na ha, amot-amot sa mga igsoon. Katong mga arang-arangan, hindi na mo dawat silang share kay Gamayra, so may tabo with donation ang magkahitabo sa inyong extrajudicial settlement ni anak. Okay, na sige, ang iyahang ako, dili ba need pa man na masitol or mabahin ang estate before unya ibaligya iyahang share? Pwede sir, pero pwede po og dili, basta mao to ang resulte. O katong buyer kursonada kay lagi kay siya na kababata bagha niya bawaan niya dayon so taon og tagpila pila ka square meters kay momento ang basehan sa pagpalit sa buyer unsa man ang risk if ibaligya niya tapos na ay mopalit. Ang risk niya mao nga ipaagi na to na sa affidavit of undertaking mauna ang iyahang aron mawala ang risk. Kay basin mo usab ang nuna or magurumentado baka kay nahurot na iyang halin. No? o nahurot na iyang halin. Sige sir si Sir Arnold Pisanya, Happy New Year ni Budya. Okay, nala sige. Diyot lang ha. Direta sa Pikas atong lingion sa diri sa Pikas kay just in case og naay kuan kining pangutana ni Mercy of Manolo sumpay sa akong pangutana kabahin sa special power of attorney. Ang tag-iya sa yuta naghulam kwarta 400,000. Hala, dako bay. Ang iyang garantiya ang iyang property mga 2 ka hektarya. Ako ang iyang administrador sa yuta. Ako ang nagdumala sa abot sa yuta. Mao ni nakasulat sa SPA. Karon ang tag-iya iyang gipasa sa ubang tao ang yuta nga wala pahibalo kanamo og ang iyang utang nga 400,000 wala bayari mga 8 na katuig. Hala ka, pwede masumbong ni mo estafa. Kini siya. Unsay maayong buhaton, active pa ba ini ang SPA? Salamat. No. Ang imuha nga kondisyones, ang gikondisyon sa SPA nga nakasulat, ako ang magdumala sa yuta. Mauning nakasulat sa SPA. Ako ang iyang administrador sa yuta. Ako ang magdumala sa yuta. Maunay nakabutang sa SPA. Unya, kalit lugar, murag abot-buot siya o gabaligya. Kina na magreklamo ka. Kay ikaw, mo'y adunay nga superior nga authority for the time being, considering the fact nga naa kay SPA, lugar gihabwa niya ang iyahang katungod or authority sa laing tao pinagi sa special power of attorney.
Karon unknowingly gibira pagbalik nga wa kani ka maybaw. That's bad faith. Angay ka nga magreklamo ni ana. Angay ka magreklamo. Kadyo lang, nag-mention kag utang 400,000. Kinsay na nakautang nini? Ang tagiya lagi sa kuan yuta, no? Ang but na ko ipasabot, ang administrador ba ang but ipasabot nga mo ay nagpabaylo og 400,000? O matod pa niya, karon ang tagiya iyang ipasa sa uban tao ang yuta nga wala paybalo kanamo ug ang iyang utang 400,000 wala bayari mga 8 years na. Kinanglan, imo kini paspasan. No, kay nabalaka ko, mag 10 years on yan eh. Ha? O, sige, kinanglan nga mangugat kagyod og mayon sa maayong buhaton, active pa ba ang SPE? Ang SPE, salamat. O, active pa. Kaya nagpabiling ka man nga administrador. Wa man pud masundi og lain nga SPE nga giribok ang imong authority as administrador. So ikaw pa'y makapangugat niini. Ang sakit ba kay nakautang pa gyud nimo, no? Nakautang pa gyud og 400,000, 8 years na. Way bayad-bayad. Katong nga pagpasalig nga administrador unsa ba kadto? Unsa ba ka ang lain nga mga kondisyones? Katubang imuha out of ibutang tala for about 8 years ikay nag-harvest sa mga bilin-bilin diha nga mga produkto sa maong duha ka hektarya. Unsa man to gi-offset na ba to sa halin or sa iyang utang? Istoryahay kunog maayo. Kining lang na kuan ka kining ang akong advice na kunimo sa ingon ning kahimtang kung sa manulo ka mong duha na magpuyo mo, no? Kinahanglan isitol sa ninyong duha. Mahimo nga mudangop sa mo og patabang mo sa inyong barangay kapitan para masitol na. Ha? Sa katarong pambarangay aron nga dili mo dako. Oo. Unya dako man ning amount 400,000. Kundi na yun mo magkakasinabot. Hinog na ni para sa legal action on your part. So, kay katong imuhang pag bit-bit sa kuan, wa man to magpasabot nga kung dugay na mahawiran nimo ang SPA, maimo na dayon inanalog. Wa man ibutang dito nga i-offset ka na. Ang harvest ihapak sa akong utang, wa sa ninyo mabutang to dito, no? So, husayan na ninyo, kamurag yung makahusay na sir. Dangop sa barangay, aron masitol na. Aron guided mo, o kung sa pag-abuhaton ninyo, base mo ingon ang mismo nga barangay nga kuan kining dako man ning kuan sir, kining ato na lang ning mag-certify na lang ko, mag-file na lang ko og kuan, kanang certificate to file action, mag-file ka na issue na lang ko kay para nga kining mga butanga masitol ni. Sabot-sabutin na ninyo kanang 2 ka hektarya nga ingon pa sa kuan sa nakahupot sa SPA nga siya kuno ang administrador o sa mao nga property na mura man og nausahan siya kay lain naman gibaligya naman sa lain. Tanawag maayo ha. Okay, dili maayo nga ingunan na kamo sa akong pagtuo man nagsilingan na mo diha. Mga nagakailhanay ra mo diha. Grabe ning atong kinabuhi lugar, no? Dili na to masabtan. Basta kay balita na to si buwing kuno gidala sa ospital. Gidinay masab. Gidinay. Gidinay masab siya nga. Higo pa nga nito og kuan kanang sinigang. Grabe rin atong mga balita sa kadaplina. No? Okay, bebe, 5 minutos. Gamay na lang.
atong parang naipangutana. Follow up galing ni. Follow up ni, follow up. Okay, jod lang ha. Okay, jod. Atong tanawon. Nuda Veritas, good PM Sir Frank. Gikasabutan na mo mga igsuon na dili ibaligya og laing tao kun dili igsuon ra mo palit. Oy lain ni. Kun dili igsuon ra mo palit. Unya gibaligya sa lain. Wala mi kahibalo. Sa maniya, common nga property. No. Gikasabutan na mo mga igsuon nga dili ibaligya og laing tao kung dili igsuon ra mopalit. Unya gibaligya sa lain, wala may kabalo. Unsa man among buhaton gikan sa Pundok Ultrahanon member. Lain ni, no? Sa Pundok Ultrahanon. Dito ba ko na itong sakit kay na itong miagi Sabado. Oo. Kining kahimtang. Ang akong presumption ni nga inyo ning kaguling yuta, no? Unya dayon mura og wa siguro makaantos ang isa niini gibaligya, no? Ako balik ko ngani, gisabutan na mo mga igsuon nga dili ibaligya sa laing tao. O kon dili igsuon dra mopalit unya gibaligya sa lain, unya gibaligya sa lain, wala may kahibalo. Unsa man among buhaton gikan sa Pundok Ultrahanon. Kining unsa man ni specific na nga property sa iya ha. Unya naga-commit lugar mo nga di ginato ni ibaligya. Meaning ako palitan usa sa mga igsoon, I have 200 square meters. Mo isabot sa mga igsoon nga di ginato ni ibaligya sa laing tao kun dili kita ra. Kasi ingon na ang sabot ninyo. Now, kung nabaligyan ni sila yung tao, naanan siya ititulo. No? May ako pagsabot, basin og naan ititulo, kay ang buyer di man alig-alig og palit og way titulo. Labing minus siguro tax declaration. No. Kung iyan na nga titulo, that means siya nagitagiya. Unya, ang usa sa mga attributes sa pagpanagiya sa mga luna sa yuta, mao ang pagdispatsar. Dili lang ang pagpanagiya sa property kay siya na itagiya, naapo siya katungod sa pag-abuso, paggamit sa mao nga luna sa yuta kay siya may tagiya. And therefore, walay problema ang pagbaligya nato sa laing tao kay siya mga ang tagiya. Ang inyo puno na lang yun sa mahay-mahay. Unsa ba'y mga historical or mga unsa ni ang mga rason. Nganong nga ingon na naman inyong sabot. Di siguro mo gusto nga ang inyong mga mamaong property madto sa lain. Kasi ingon na. Pero di mo mapugan sir, kung specific na, no? Nga si Pedro na mao itag-iya. Because anytime, kung makagusto siya sa pagbaligya, walay makasanta kaniya. Mausap na, no? Kaning sabot-sabot gadusahay, ingon pa nila, gihimo ang sabot para pakyason. Munang pait. Okay, na I hope nga nasabtan ninyo to ang mao nga sitwasyon niya. Og additional, o dunay may mga dugang pangutana, sa sunod, Lunes pohon, din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa nga Nuda Veritas. Kikasubo na to, wa na tay oras o panahon pa sa ato nga pagpanaguban. Thank you na lang. Ato na lang basahon ang importante kay nga topic ni Ma'am karong gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Dinhi sa kanhi Radio Ultra o karon Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro. Morning topic ni Ma'am karong gabi 6:30 sa programang Kalipay. Tungod kay ang tanang butang nga maayo gikan raman sa Ginoo, kita walay nada atubangan kaniya. Makasasala siguro mo, no? Tungod kay ang tanang butang nga maayo gikan raman sa Ginoo,
kita walay nada atubangan kaniya. Kini inyo mabati alas 6:30 karong gabi dinhi sa atong nandan nga programang Kalipay nga Bulahutay sa Gold Radio Cagayan de Oro. Sa ngalan sa atong kuyog karapuna si GC James diri sa Pikas Kalawak, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang atong chairman sa Committee on Public Information sa Susamag Bahin, ang Assistant Majority Leader sa House of Representatives. Kuyog usab kanato si Kagawad Agas Swan, padayon Pilipino, minority member sa City Council dinis atong syudad. Ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat ug maayong hapon.